Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Allen Cruz. At sa araw na po ito ay manonood po tayo ng film na nagawa po namin sa asignaturang Purposive Communication, which is, ito po ay midterm activity po namin. So, sana magustuhan niyo po ang short film na nagawa po namin. So, stay tuned to my YouTube channel. Sana magustuhan niyo po ito. Nabasa mo ba yung post? Cancel na daw yung anniversary ng campus. Parang ang impossible naman yan. Paano makakancel yun? Uy, be, alam mo ba? Sabi sa akin ni Allen, cancel daw yung anniversary ng campus dahil may misis ko sa pageant. Paano misis? Pating nga ako ng post. Ayan o. Be, ang hinaata ng signal mo. Patingin nga. Ayun o. Real or fake? Yan ang tanong ng karamihan sa kumakalat na fake news ngayon sa PUP. Ang sinasabing post na ito ay naglalaman ng impormasyon patungkol sa pagkansela ng 121st anniversary ng universidad. Dahil sa maling pag-budget di umano ng pera ng mga student council. Totoo nga ba ito o hindi? Narito ang balitang Bali Control para malamin ang katotohanan sa likod nito. Ayan, alright. Thank you, JR. So, narito ako ngayon sa PUP upang magtanong sa mga iilang estudyante patungkol sa kumakalat na fake news. Kuya, alam mo po ba yung kumakalat ngayon na fake news sa PUP? Oo. May nagsabi lang sa akin pero hindi ko pa yung nakikita eh. Parang dinidelete lang rin naman lahat ng mga post kaya hindi ko na mahanap. Ate, ikaw naman tatanungin ko, alam mo po ba yung kumakalat na fake news sa PUP ngayon? Opo, pero madali din kasing mabula yun. Ang problema lang hindi kami sure kung totoo pa yung nasa list sa budget or hindi. Kumalat din kasi agad yun eh. Kasi sa mga nasabi ng mga ilang estudyante, mabilis naman na naagapan ng fake news. Ngunit dahil sa pagpapasa-pasa ng mga impormasyon, hindi na natin alam kung ano ang katotohanan. Yun lamang ang nakuha kong impormasyon. Balik sa'yo, JR. Tama ka dyan, no, Miss Ivana? At tamang-tama rin ang susunod nating pag-uusapan para kaganapan na yun. Sunod natin pag-uusapan ng tinatawag na PERT Communication Model. Ito ay isa sa mga proposed new model ideas para sa communication. Ano nga ba ito? Renz, pasok! Ayan, salamat partner, no? Ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung PERT Communication Model na ito, no? Ang PERT Communication Model ay nagsasabing ang komunikasyon ay flexible o madaling maka-adapt depende sa sitwasyon at ang pagpapasa ng impormasyon ng mga tao ay tuloy-tuloy lamang. So, tamang-tama ito sa nangyayari sa PUP campus. Kung inyong susuriin and to further discuss this model, tawagin natin si Rian at Althea para ipaliwanag sa atin kung ano ang mga elemento nito. Salamat, magandang araw sa ating lahat. Pag-usapan naman natin ngayon ang elemento ng modelo na ito. Unang-una na riyan ay ang alam ng lahat, ang sender o ang bumubuo ng mensahe. Papangalawa na riyan ay ang pinaka-importanting elemento ng modelo na ito. Ito ay ang tinatawag na purpose. Dahil ito ay ang nagbibigay ng special ability sa iba pang elemento upang mag-adapt sila sa iba't ibang sitwasyon. Ano nga ba ang perks na ito? Ang perks ng message o ang perks ng mensahe ay ang may delete o may edit ang mensahe na siyang madalas nating makita sa mga social media platform o social media applications. Susunod na yan ay ang perks ng receiver kung saan inaalaw nito na mag-switch ng role ang receiver into sender. At ito ang nagiging tulay upang patuloy na maipasa ang mga impormasyon. Susunod na rin dyan ang perks para sa channel. Di ba inaalaw ang pagpalit ng mga video sa pag
daw na nangyari sa PUP, kung saan ang mga message na galing sa social media ay naipasa sa pamamagitan ng verbal na usap. This model also propose ang tinatawag na digital disruption. Ito ang mga noise or barrier na nangyayari sa ating mga social media platforms. Ito ay isang uri ng bug na humahadlang sa ating upang makita ang message. At upang mas maintindihan pa natin ang nilalaman ng modelo na ito, narito pa ang isang element na tinatawag na endless exchange. Ito naman ay tumutukol sa patuloy na pagdaling ng mga informasyon sa mga tao hanggang sa kumalat ito. At ang panghuling elemento ay tinatawag na loss. Mayroon ito kapag may mga detalye na informasyon na nawawala mula sa original source. Habang tayo ay nakikisalamuha sa bawat tao. At dyan na nga nagtatapos ang ating usapan tungkol sa fake news at modelo na nagpapaliwanag kung paano nga ba lumalaganap ang fake news na ito. Laging tandaan, huwag magpapaniwala agad-agad sa ating mga nakikita at naririnig hanggat walang matibay na ebidensya. At ang lahat ng mga bagay ay may kanya-kanyang sariling eksplanasyon. Muli, ito ang Balitang Bali Control, maghahatid ang impormasyon kahit kailan, kahit saan. Ayan po mga kaibigan. So, ang location po niyan sa shooting po namin last week ay sa PUP Santa Mesa, Manila. So, sana magustuhan niyo po ito at sana may matutunan din po kayo sa video po namin. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na gagawin ko pa po. See you on my next vlog. Bye-bye at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po.